Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan ho natin itong ating maghiting at masasabi ho natin isang modelo ho ng makabagong henerasyon ho sa pagiging pulis ho dito sa ating Philippine National Police. Walang iba kundi si General Torre mga kababayan. PNP Chief. At pag-usapan din ho natin itong mga utak lamok at mga utak tutube. At ito hong si Boy Sampal alias Mayor Baste Duterte na kung saan hanggang ngayon yung pangako niyang sampal kay General Torre ay wala pa, na traffic yata. Ito mga kababayan, pakinggan nyo ho ito na kung saan ito ho si PNP Chief General Torre may nadiskubre ho sa mga pinagagagawa nitong mga DD shit na ito. Play ho natin. Sir, yung merong nangyari sa pinapalabas ngayon sa social media about an alleged Chinese victim of murder tinapon sa Kawit, Cavite, lumalabas sa social media. Totoo ba yun, sir? Alam nyo, ito na yung mga panahon na parang gusto kong sabihin na talagang ebidensya na nauubusan na talaga ng propaganda itong mga kontra ng gobyerno natin. Itong mga, alam nyo na, yung mga leanings nasa kabila. Diretsuhin na natin yung mga DDS. Nauubusan na siguro talaga sila ng bala. Paninira. Na mga malalaking kontrobersya na mga insidente. Kaya yan. 2022 pa nangyari yan eh. Hinuhukay. Literal na hinukay sa baul. Para palabasin lang na para bang bago. Kasi wala na silang nakitang masama ngayon na kasing sama nung panahon nila. Yan. Marinig niyo mga kababayan, may mga pinalalabas ho na video itong mga DD shit na kung saan pinapaviral, pinapatrending. Pero hindi ho nangyari sa Administrasyong Marcos. Itong mga bidyong ito, nangyari pa ho sa nagdaang demonyong administrasyon. Ay, demonyo tuloy. Nagdaang napakabuting administrasyon, walang iba kundi Duterte admin. Isipin mo, no? Kukuha ka ng isang video, paninira sa Administrasyong Marcos, na kung saan yung video, noong 2022. Panahon pa ng mga mabuting mga presidente ni Digong. Grabe ito. Wala. Naubusan na yata ng paninira itong mga ito. Kaya kung ano-ano na ang hinahalungkot ng mga video. Tuloy natin. Yan ang long and short of it. Matagal na nalinlang ang Pilipino dyan. Hanggang ngayon, lilinlangin pa rin ang Pilipino. Pasensya sila. Their word against the word of the internet. Hindi naman. Early part ng Marcos administration, September yan. 4 months after ng assumption ng ating presidente. Talagang yan, mga remnants ng hangover ng previous administration. Nangyari pala itong video ito, itong krimen na ito, na pinapakalat ngayon, pero hindi nangyari noong 2022. Mga kaupo pa lang ni Pangulong Bongbong. Kumbaga yung mga buntot ito ng iniwang problema ni Digong. Kumbaga siya manginghinom hangover ng lasinggerong si Digong. Parang ganon. Tignan natin. Nakilala yan eh. Ang victim na yan is a 32-year-old Chinese national, allegedly a fugitive in China. May Interpol red notice yan. The family was contacted. They refused to cooperate with the authorities. And the cadaver is now buried in a public cemetery in Cavite. Sa ngayon kasi talaga, makikita mo naman yung mga posters na yan eh. We have our social media exploitation. We have our social media analysis also.
Alam nga namang sila lang ang marunong gumamit ng analysis. Yes. Ang mga pinaka-viral dyan na mga pinaka-vitriolic na mga posters dyan, makikita mo naman ang laman, anti-government propaganda at talagang tunay na mga DDS. At sila mismo na nagsasabi. May nakalagay sa kanila mga profile pictures bring PRRD home. Yun ang sinasabi nila sa UDB level doon. They are proud to be DDS. Oh. So, we'll call them on that. May nagpalabas yung pulis at saka yung Iranian na nag-away dahil sa isang traffic altercation. That happened during the last days of the waning days of Mr. Duterte's term. So, bakit nga pinapalabas nila na para bang nangyari kahapon lamang? Wala na kasi silang bala. Yun nga ang masama ron. Ayan mga bala didisit sa loy nyo. Parang ano lang yan General Torre, parang sa ano lang yan, pulburong video na laos. Pedealix kuno na laos. Ngayon naman, yung kay Tanto ko, may kinalaman daw si Epelisa Marcos doon. Kajaming daw. Anong pakialam ni... Isipin mo magkakasama kayo after ng event, may kanya-kanyang buhay. Anong pakialam ni Epelisa Marcos kung halimbawang lumunok, nag-ulam ng cocaine itong si Paulo Tantoco? May kanya-kanya tayong buhay, mga tanga. At yung sinasabi nyo na yung nandito daw na ano lang to, peki lang yun. Yung bracelet daw ni Epelisa Marcos, pinasuot daw ng Amerika, yung tracker daw. Anong kwenta ng tracker? Makakabalik pa rin siya ng Pilipinas. Anong kwenta ng tracker na kung saan ilakabit kay Epelisa Marcos tapos nakakapaglibot pa rin siya sa iba't ibang bansa? At yung tracker na sinasabi nyo na ipinasusuot ng mga otoridad dyan sa Amerika, halimbawa nakapagpiyansa, nakapag-bail, dun lang yun sa bakuran ng bahay niya. At hindi dito sinusuot yun dahil hindi naman kamayang naglalakad, mga tanga. Sinusuot yun sa paa. Doon sa pinaglalagyan ng alahas na anklet. Doon nilalagay yun. Kasi yun ang naglalakad. Hindi dito nilalagay yun. Manood kasi kayo ng National Geographic Channel, Discovery Channel. Hindi dito nilalagay ho yun sa anklet ho yun. Sa paa ho nilalagay yun. Hindi dito. At kapag yun, lumabas yung suspect ng bahay niya, lumagpas doon sa bakuran na napag-usapan kung gaano kalayo lang ang pwede niyang hakbangin doon sa kanyang bahay, tutunog yun. Tapos magdaratingan yung mga pulis. Kasi isipin tataka siya. Para saan pa ang tracker kung nakalabas na ng Amerika? At kung saan bansa rin pwede makapunta si Epelisa Marcos. Para saan pa yun? Katangan siya. Ano nangyari sa mga kukote nito? Ayun natin. Wala na silang bala. Nauubusan na sila ng bala. Nauubusan na sila ng issue na itapon sa gobyernong ito. Kaya ayun, naghuhukay ngayon. Kaya lang nakalimutan yata nila. Talagang pinapakita lang talaga nila na medyo tanga sila. May kulang talaga sila eh. Di ba? Hindi ba nila na-realize yun na mahihina. Mahihina talaga. Sa totoo lang. Paano hindi hihina, General Torre, yung mga DD shit? Yung mga pinanonood, tanga din. Kung ano ihatag lang na balita sa kanila, sige, lunok lang ng lunok. May pinost nga si May pinost nga si Pebbles Talakera sa kanya FB page. Pakita lang natin, mga kababayan. May pinost siya bago. Natawa si Pebbles doon sa kanyang siya na ba? May pinost si Pebbles. Comment ng isang hindi mo malaman.
Ano to, malamang ano to, loyalista to, kampito sa administrasyon. Kasi ganito comment eh. Ayan o. Pinost ni Pebble, sabi niya, tawan-tawa ako sa comment na ito, sa post. Sa post ko. Sabi nung nag-comment, ang pangalan, naka-public naman, banggitin natin, Dondex Tarayo. Basta kaming mga DDS, kahit anong mangyari, mahal namin si former President Rodrigo Roa Duterte at VP Inday Sara Duterte. Pag sinabi nilang kumain kami ng tae, kakain kami. Hindi namin need mag-isip pa. Yun nga yung General Torre. Mahihina talaga ang mga DD-shit. Mahihina talaga. May mga matatalino dyan, open-minded. Yun yung mga umalis na kay Digong. Kaya humina na ang kanyang mga taga-suporta follower. Yun yung mga nagising sa katotohanan. Yun yung may mga isip pa. Itong mga maliliit na follower na lang ni Digong na mga kakarampot, kapiranggot, ito na yung talagang mga tangang mahina ang utak kasi hanggang ngayon nandiyan pa rin. Ha? Tuloy natin si General Torre. Napakadaling hukayin. Their word against their word will be against the record of the internet. So napakadaling gibain ang kanilang narrative regarding that matter. Ang sa aking panawagan na lang Pilipino tayo para-pareho, gusto natin na mag-improve ang ating bansa. Eh, magsama-sama na lang tayo. Kalimutan nyo na muna yung mga differences na yan. Mahina natin. Eh, isipin mo, General Torre, yung puting sakong pinaglagyan ng buto na nahanap doon sa Taalik eh. Bakit daw puting sako daw ang... Doon lang mapapatunayan mo na tanga eh. Wala man lang common sense na isipin mo, syempre, ilang taon na yung sako. So, isipin mo, nakababad yun ng ilang taon. So, syempre, pag inangat mo yun, pinilit mo, isipin mo gano'ng kalalim ang Taalik. Kung yung sumisid na taga Philippine Coast Guard o kaya Navy, hinugot yung sakong bulok na, malambot na, pag hinatak mo paangat yun, isasama niya yung pag-angat ng katawan niya dahil aangat siya dun sa taas ng tubig. Pag hinila niyang ganun yun, mawawasak yung sako. Ngayon yung mga ebidensyang buto sasabog doon sa lupa. Wala na. Anong gagawin? Kukuha ka ngayon ng pansapo sa taas. Oh, pahingin nga sako dyan. Oh, yung bago, di isasako ngayon doon sa ilalim. Bago iangat, sasapuhin na. Ipapasok na doon sa loob. Tapos tsaka dadalhin sa taas, iangat. Hindi nyo malang naisip yun? Ganun kayo hinautak nyo. Tapos, kaya rin inilipat sa puting sako yan para ma-identify kung ano yung nakuha doon. Kasi, isipin mo, ilang taon nang nandun doon yung buto, yung sako, di ang itim na nun. Burak, alikabok, putik. Oh, ilalagay mo sa lupa. Paano ma-identify yun kung lahat sila itim-itim? Natural, ililipat siya sa puting sako para ma-identify kung ano yun. At para pinicturean din ng mga media, ma-identify sa camera. Hindi nyo malang nahihisip yun, no? Ganoon kayo ka... Ang hihina ng utak. Putik. Kompleto ba kayo ng bakuna nung... Kompleto ba kayo ng bakuna nung bata kayo? Ipinila ba kayo ng nanay nyo sa center? Kinaga ba kayo ipila doon? Parang kulang yata kayo sa mga bakuna ng bata eh. Libre lang naman bakuna ng mga panahon ng 80s, 90s. Ba't di pa kinaga ng nanay nyo? Rin natin. All those cases all those issues that they are saying, that they are harping about, bring PRRD home, nasa hig na eh. Andyan na nga yung international court na nga ang nagtatry eh. Gusto nyo ng tunay na batas? Gusto nyo ng patas na batas? Ano pa ba ang mas patas kaysa sa mga taga nandyan sa Hague? Eh, mga foreigners yan na wala namang pakialam sa atin. Ay, sa kanila, tinitingnan lang nila kung ano ang ebidensya ng prosecution at ebidensya ng depensa. At tandaan natin, huwag natin kalimutan, ang mga sa korte na yan, sa kasong yan, ang complainant, walang iba, Pilipino pa rin. Eh, General Torre, may palusot sila dyan. May palusot yung mga... Kaso, ang problema kasi, General Torre, yung mga vlogger sa kabila, hindi naman nila pinapaliwanag ng buo ito. Eh.
Kaya nami-misleading yung kanilang mga follower. Isipin, may hustisya naman tayo, General Torre, sa Pilipinas eh. Bakit doon nililitis? Kung di ba naman kayo tanga? Bakit doon tanong nyo kayo, ba't ba doon nililitis? Bakit doon ba may sinampang kaso? Bakit doon siya nakakulong? Kaya doon siya nililitis. Hindi naman ibig sabihin walang korte rito. May korte rito. Ang problema doon isinampa ni dating Senador Antonio Trillanes ang kasong crimes against humanity. Doon isinampa eh. Naturalmente, pag doon mo isinampa, andun ang kaso. Pwede bang doon tanongin ko kayo, pwede bang doon isinampa sa prosecutor ng Makati tapos lilitisin sa Pasig? Pwede ba yun? Pwede bang doon nagsampa ng kaso ng crimes against humanity si dating Senador Antonio Trillanes tapos lilitisin sa Quezon City? Doon isinampa yung kaso, naturalmente. Doon manggagaling ang warrant. At kapag doon nanggaling ang warrant, doon din siya ikukulong. Doon din siya ipipiit. Kapag may nagtanong na naman tangan didishit, nagtaas na kami, Chris, wala question. Okay, ano question mo? Tanong lang ho, Sir Chris Ulo. Bakit nakulong pa siya doon? Wala nang jurisdiction ng ICC rito. Wala nang jurisdiction ng ICC rito, tama. Sangayon ako dyan. Pero kung tatandaan ninyo, isinampa ang nakipag-ugnayan tayo sa ICC 2011. Baka hindi nyo alam. 2011. Ngayon, naupo si Digong ng pagka-presidente, nagsimula ang war on drugs 2016. Simula na, war on drugs. Nagkakaroon na ng extrajudicial killing. Isinampaho ni dating Senador Antonio Trillanes ang kasong crimes against humanity doon sa dahig sa ICC 2017. Kailan tinanggal ni Digong ang ugnayan natin sa ICC? 2019. So, ibig sabihin na isampa na yung kaso. Gumugulong na. At nung tinanggal ni Digong ang ugnayan natin sa ICC, hindi na pagbutuhan, hindi na pag-usapan sa Congress, hindi na pag-usapan sa Senate. Ginamitan niya ng kanyang kapangyarihan. Binraso niya. Kaya sinasabi niyo, umalis na ang Pilipinas. Hindi umalis ang ICC sa Pilipinas. Hindi umalis ang Pilipinas sa ICC. Tinanggal ni Digong. Iba ang umalis, iba ang tinanggal. Ba't niya tinanggal? Para sa sarili niyang kapakanan. Para sa sarili niyang benefits. Kasi alam niya nagsisinampahan siya ng kaso Kaya yung sinasabi niya, sige, arestuhin niyo ako. Sige, pumunta kayo dito. Imbestigahan niyo ako. Sige, subukan niyo lang. Nagtatapang-tapangan siya. Kung talagang matapang ka, ba't mo tinanggal ang ugnayan natin sa ICC? Kasi kung di mo tinanggal, edi sana na imbestigahan ka ng mas maayos pa. Hindi nakapunta ang ICC rito ng maluwag. Baka nakumatok pa sa bahay nyo. Hindi ko naniniwala sa tapang-tapang mo yung mga sinasabi-sabi mo sa ICC ganito, ganyan. Duwag ka bakit? Tinanggal mo yung ugnayan Kung hindi ka natatakot, ba't pinutol mo? Di ba? Napaka-simpleng analysis, di ba? Kaya yung mga patapang-tapangan ni Digong, wala yan. Marketing strategy lang yan. Naging tuta nga ni Xi Jinping yan. Gawin natin. Ay, sorry. Ito, lagpasan na po natin yan, mga kababayan. Magpunta na po tayo dito kay Mayor Baste Duterte alias Boy Tapang. Na kung saan ito ho yung nangako na sasampalin niya raw si General Torre dati nung pa lang si General Torre regional director pa ng Region 11. Sasampalin niya raw. Pero nung nagpunta diyan si General Torre sa KOJC, hindi umalis diyan na natutulog.
hindi man lang siya nakadalaw, nakapunta ron sa KOJC para tignan yung kanyang nasasakupan. Siguro natatakot baka kasi hindi niya masasampal siya. Nahiya. Ay, may paliwanag doon siya, may paliwanag si Banat Bay. Kaya rin din nagpunta rin si Mayor Baste para makakasuhan. Ba't nakakasuhan? Si Bato nga nagpunta rin, di naman nakakasuhan eh. Diba? Ba't nakakasuhan? Kasi pipigilan hulihin daw si... Bakit hulihin? Ay, ba't ng mga panahon? Di ba sabi niyo wala daw si Kibuloy? Ano pipigilan? Ang sabihin nyo, kaya hindi magawa ni Mayor Baste Duterte na makasilip kung ano man nangyayari doon sa labas man lang ng KOJC, kung kumusta yung mga negosyo, naapektuhan ba yung mga traffic, kasi nahihiya siya kasi hindi niya kayang gawin yung pinangako niya, sasampalin niya si General Torre. Kasi pag sinampal niya si General Torre, on the spot, pwede na siyang pusasan eh. Direct assault siya. Pwede na siyang pusasan on the spot. Diba? Nung nagkaharap sa hearing sila, yung hearing, na kung saan ay gumawa ng hiring-hiringan, ito si Bato de la Rosa. Doon sa ginawang paglusob daw ng Philippine National Police doon sa KOJC. Ginanap sa Davao. Nando doon si Mayor Baste Duterte. Andun sa kabilang lamesa si General Torre. Noong time na yun, siya ang director ng Region 11. Anong ginawa ni Baste? Sinampal niya? Wala. Nga. Nga. Ha? Parang wala kang pinagkaiba to sa tatay niya eh. Yung pinang-marketing strategy. Tapang-tapangan. Parang pakinggan nga natin to si Mayor Baste. Kung paano niya bulahin yung kanyang mga taga-subaybay. Sanay na kami sa iyo. Kinidnap. Sabi ng Teka lang. Di tayo sa kabila. Yung walang sounds, okay. So, sinabi naman ni Torre na may 3-minute response. Sana ma-feel ng mga Dabawenyo. But, tingin ko, gagawin yan, harassment lang talaga. Doon na, Cory, Mr. Torre. Harassment daw yung gagawin ni General Torre. Harassment? Ang hilig niyong bumoka, Mayor Baste, siya. Ang hilig niyong bumoka na bumabalik sa inyo yung salita niyo. Ha? Kung harassment na agad ang tingin mo diyan kay General Torre about dun sa 3 minutes response, ano pa tawag doon sa war on drugs extrajudicial killing? Na kung saan yung ibang mga kabataan doon pinagpapapatay lang doon panahon ng tatay mo. Kung harassment tawag mo doon, ano pa tawag mo doon? Mas malala siyempre, di ba? Saka hindi 3 minutes response yun. 5 minutes. Tuloy natin. Sanay na ako sa iyo. You are nothing without your position. Sa totoo lang. You're nothing without your position. Tama yung sinabi mo. Wala si General Torre kung wala siya sa posisyon niya. Diba? Tama yung sinabi mo. Kaya siya andyan dahil sa posisyon niya. At huwag kang magpipiling Mayor Baste Duterte na kaya mo si General Torre. Yan, bago naging pulis yan, nag-training yan. Bago niya narating ang kanyang posisyon, ilang engkwentro na naranasan niya. Nakapag-training sa PNPA yan. Danas niya ang hirap sa training. Ikaw? Ha? Tanangin kita. Sa buong buhay mo ba, nakaya mo na ba makipagsuntukan single? Walang baril-baril single, as in basagan ng mukha. Nagawa mo na ba? Walang bodyguard, nagawa mo na? Ha? Baka bubuyoy ka lang dati.
Nagawa mo na. Walang hawakan. Sapakan lang, nakaya mo na. Nakaranas ka na ng ganon. Matalinuhan ka lang, yan lang talaga ginagawa mo. May 3-minute response ka, may nakaabang na dyan, nakita ka talaga ng media. Kawawa ka naman, sa totoo lang. Okay na yan, yung 3-minute response mo, prove it to the Davaoenos. Kayo PNP, so sabihin nyo, hindi na safe ang Davao. So, ano? Alam mo, yung 3 minutes response, Mayor Baste, makinig ka ha. Nag-uutak, bata ka eh. Yung klase ng ganyang explanation, paliwanag, parang immature. Ang 3 minutes or 5 minutes, actually 5 minutes response yan. Ang 5 minutes response, hindi lang ho si General Torre ang gagawa nun. Buong kapulisan. Buong kapulisan ang gagawa nun. Pero siya ang gumawa ng ganong rules. Kaya nga may mga sinisibak sa iba't ibang region nung nakaraan kasi nga hindi nagagawa ho nung hepe sa kanyang nasasakupang lugar at sa kanyang mga tauhang pulis ang 5 minutes response. Kaya nga ang gusto rin ni General Torre mag-diet ang mga kapulisan kasi paano nga naman mangyayari ang 5 minutes response kung ang tiyan ng pulis ay ang bigat-bigat. Ha? Prove it. Parang bata. Halatang isip bata pa no? Mag-explain no? No? Nagmumukha lang parang matured na kasi mayor no? Pero pag pinakinggan mo yung klase ng ganitong klaseng explanation, paliwanag, si bata Ako ba ang pulis o kayo? Iba yung iba yung ambisyon mo sa buhay. I don't feel that you're here to serve and protect people. You are here to forward your ambitions. So, kaya mo lang naman sinasabi yan, Mayor Baste, kasi against sa'yo yung tao. Di ba? Against sa'yo yung tao. Pero subukan mo, ang isang pulis, kahit ano pa ang kakayahan niya, o ano man siya, sigurado pupurihin mo kasi kampi sa'yo. Yeah. So, wala ito. Itong klaseng ganitong pahayag ni Mayor Baste Duterte kay General Torre, ano lang ito? Mema lang ito. Wala ito. Ano lang ito? Pantawag ng simpatya. Kunyari may bubuga pa. Wala na, Mayor Baste. Tanggapin nyo na. Tanggapin mo na. Isipin mo nga, dati nga, minura-mura mo si PBBM. Ilang araw nakalipas, nagpunta dyan, nagbigay ng ayuda kasi binabaha yung iba't ibang lungsod sa Davao. Hindi mo nga siya naharap. Dapat, hinarap mo Ipinakita mo na kaya mo siyang harapin. Ano nangyari? Hindi ka nga nagpunta doon. Hindi mo nga naharap yung tao. Tulad kay General Torre. Ang tagal niya siya kay OJC, di ka mo lang nagpunta doon, dumalo para makita mo yung mga nangyayari doon. Ano yung pagpunta mo doon, kukulong ka agad. Ito, sinasabi ni Mayor Baste, ni Banat Bay, kakasuhan ka. Ba't ka kakasuhan? Wala ka namang gagawin doon, mangangamusta ka lang. Kaya wala ito, duwag ito. Yung ganitong galaw ni Baste, basa agad to, duwag ito. Matapang lang to siya nun, daldal ng daldal, dakdak ng dakdak, dakdak ng dakdak. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Bye-bye po.